Merry Christmas! Ilang araw na lang Christmas na. Ano pong mukhang masaya ang ating Christmas ngayon? Kayo ba'y nakatanggap na ng regalo? Ako nakatanggap na. Magang-maga pa. Siguro kayo naghihintay pa, pero may darating. Pero tanong ko ulit, kayo ba'y nakapagbigay na ng regalo? Ako'y nakapagbigay na rin. Kaya ang tanong natin ngayong gabi, anong may bibigay ninyo sa isang taong nasa kanya ng lahat ng bagay? Anong may bibigay ninyo? Mahirap na tanong nyo. Kaya kilalanin natin kung sino yung tao yun. Anong may bibigay nyo sa Diyos na nasa kanya lahat ng bagay? Pera, nasa kanya. Buhay, nasa kanya. Material na bagay, nagmula sa kanya lahat ng bagay. Pero napakalaga ang tanong na ito sapagkat dito natin makikita na bagamat ang Diyos ay nagtataglay lahat ng bagay ng lahat ng ating kailangan, pero kailangan din tayo magbigay sa Kanya. Ang Proverbs chapter 23 ay isang bahagi ng banal na kasulatan na nagtataglay ng mga katotohanang ang Diyos ay humihingi sa atin. At hinihingi niya ang pinakamalaga sa ating buhay, bagamat ito rin ang pinakamandalaya at pinakamasama na bahagi ng ating buhay. Kaya basahin natin ang Proverbs chapter 23, 26 kung ano ang hinihingi ng Diyos at bakit niya hinihingi ito sa atin. Meron kayong Biblia, buksan natin ang ating mga Biblia sa Proverbs 23, verse 26. Ang sabi, anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay. At magmasid ang iyong mga mata sa aking mga daan. Malinaw po rito na si Solomon ay kumakatawan sa ating Panginoon sa kanyang sulat na ang Diyos ay humihingi ng ating puso upang tayo makapagmasid ng ating mga mata sa kanyang mga daan. Ito ang ating pag-aaralan at ito ang salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabi ito, sa kabila po, Lord, ng kalagayan sa aming kapaligiran, na balang-abala mga tao, at karamihan po ay wala pong panahon sa pagsamba sa inyo, sa paglapit sa inyo, pagpupuri sa inyo, sapagkat, Lord, sila po ay wala sa mga bagay na maaaring inaantay nila, inaasahan nila sa kanilang buhay. Ngunit narito kami, Panginoon, nagbibigay ng panahon sa inyo, sapagkat ito po ang nais ninyo sa aming mga buhay. Pagpalain po ninyo ang mga mensahe ito, salitang ito, na sana ito yung magbunga sa aming buhay. Makita namin ang aming pong kakulangan, makita namin ang iyong kadakilaan, at nawa maluwalhati ka sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Na simple lang ang ating titignan ngayong gabi, ito ay nahati sa tatlo. Bakit hinihingi ng Diyos ang ating puso? Ano ang mga dahilan? Mayroon tatlong dahilan. Una, hinihingi ng Diyos ang ating puso dahil ito ang ibig niya. Ito ang nais niya. Ikalawa, hinihingi ng Diyos ang ating puso dahil ito ang ating pag-asa. At ikatlo, hinihingi ng Diyos ang ating puso dahil nais niyang tayo'y magkusa na magkaloob ng ating puso. So, unahin natin isa-isa. Bakit hinihingi ng Diyos ang ating puso? Anong dahilan? Unang dahilan, dahil ito ang ibig niya. Kapag inibig ng Diyos, at sino mang hindi tumupad nito, alam natin ito ay paglabag sa kanyang kalooban. Basahin natin uli ang ating text. Habang binabasa natin, ma-absorb natin ang sinasabi dito ng salita ng Diyos. Proverbs 23 verse 26. Ganito, anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay. Anak ko,
ang puso mo sa akin ay ibigay. Na ano pong pahiwatig? Hinihingi niya dahil ibig ng Diyos ang ating puso. At ang tawag niya sa atin ay may pagmalumanay. Mayroong pakikiusap. At ang tawag niya sa atin, anak ko. Ibig niya na ibigay natin ang kanyang puso at ito'y ginawa niya sa pamamalang tawagin tayong anak. Pero alam natin, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos sa pananampalataya, ngunit lahat ng tao ay anak ng Diyos sa paglikha. Alam natin, lahat tayo ay nagmula sa Diyos. Genesis chapter 2 verse 7, lahat ng tao ay nagsimula sa isang tao si Adan, at ito ay hinubog mula sa alabok at hiningahan ang kanyang dalawang butas ng ilong at binigyan ng hininga ng buhay. At ang sabi sa Acts 17 verse 30, kung ating babasahin, Acts 17 verse 28, ganito ang sabi: sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos, at nasa Kanya ang ating pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. Ano pong sabi? Tayong lahat na mga nilikha ay tinawag niyang mga anak, mga supling. Kaya ang tawag niya sa atin, at pakikiusap niya, anak ko, ang puso mo sa akin ibigay. Now, dahil ibig niya na ito'y ating ibigay, pero tayo ayaw natin. Ayaw nating ibigay ang ating puso sa Diyos. Bakit kanyo? Sapagkat ang tao ay likas na makasalanan. At ang tao dahil sa kasalanan, wala silang kakayanang sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang tao ay patay sa kasalanan. Ang isang taong patay sa kasalanan ay may hambing natin sa totoong bangkay. Kahit tawagin mo yung bangkay, hindi makikinig. Kahit na ikaw ay magpakita ng magandang babae sa isang bangkay, hindi yan iibig. Kahit ang Panginoong Jesucristo mismo mahaharap sa isang bangkay, hindi yan sasampalataya. Ganyan ang kalagayan ng tao. Now, tayo, ayaw nating ibigay dahil tayo ay patay sa kasalanan. At dahil tayo patay sa kasalanan, tulog ang ating mga kaluluwa, hindi natin marinig ang kalooban ng Diyos, pero tinatawag tayong anak ko. Ang puso mo sa akin ay ibigay. Subalit, habang ang tinig ng Diyos ay nangangala sa lahat ng tao, kanya itong pinaparinig, ang mga taong patay sa kasalanan, kapag narinig nila at pinakinggan nila ang tinig ng Diyos, sila ay makaririnig dahil sila ay mabubuhay sa kanilang pagkamatay sa kasalanan. Ganito ang sabi sa John 5:25. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makarinig ay mabubuhay. Bagamat tayo'y walang kakayanang duminig sa tinig ng Diyos, sa salita ng Panginoon, ngunit may biyaya siya na tayo ay Kanyang bubuhayin, upang sa ating pakikinig ng Kanyang tinig, ng Kanyang salita, ang Biblia, ay tayo'y mabuhay sa isang totoong kalagayan sa espiritual, nang sa ganon, tayo ay makapagkaloob ng ating puso. Kaya sinasabi dito, malibang ang Diyos ang magbukas ng ating puso, o malibang ang Diyos ang magbuhay sa atin mula sa kamatayan espiritual, wala tayong magagawa na sumunod sa utos ng Diyos. Kahit sabihin pang mga anak sa pagkalikha.
Marahil na yun, matagal na tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. Pero bakit hindi pa rin natin maunawaan ang salita ng Diyos? Hindi pa rin natin marinig na tayo tinatawag ng Diyos na ibigay natin puso. Alam natin, naunawaan din natin sa ating intelektual na kailangan ibigay pero hindi natin maibigay. Marahil patay pa tayo sa kasalanan. Hindi pa tayo buhay sa espiritual. Ngunit pag dumating na ngayon yung kapangyarihan ng Diyos na siyang magbubuhay ng iyong kaluluwa, magugulat ka na lamang dahil konting salita lang ni Kristo na ating mapapakinggan, ibibigay mo na ang iyong buhay. Katulad ng pangyayari sa mga gawa, kilala niyo si Lydia. Si Lydia ay isang relihiyosang babae. Bawat pagsamba na rin siya, gumagawa siya ng mabuti, tumutulong sa kanyang kapwa, siya ay negosyante, yumayaman siya sa kanyang negosyo, at siya ay talagang nag-aaral na nanalangin palagi sa Diyos, pero hanggang doon lang siya, relihiyosa. Hindi pa niya maibigay ang kanyang puso. Pero noong magsalita si Pablo ng tinig ng Diyos, ng salita ng Diyos, anong ginawa ng Diyos? Binuksan ang kanyang puso, at nakinig si Lydia at siya'y sumampalataya. Tingnan yung sabi sa Acts 16:14. At nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan ay Lydia, na sumasamba sa Diyos. Totoong sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mga ngalakal na mga telang kulay ube. Anong ginawa? Binuksan ng Diyos, ng Panginoon, ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Ang Diyos ang nagbubukas ng puso ng taong patay sa kasalanan, kaya naman siya ngayon ay makakapanampalataya na sa Panginoon. Ganon din ang mga hintil. Nung marinig nila ang pangangaral ni Pablo at sila'y binuksan din ng Diyos, nagalak sila nung makarinig sila ng Ebanghelyo. Tingnan nyo, sabi sa Acts 13:48. Acts 14:48. Ganito ang sabi. Acts 14:48. Ano ang sabi? Nang marinig ito ng mga hintil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Nung dumating ang tinig ng Diyos, nung dumating ang kapangyarihan ng Diyos, nabuksan ang kanilang puso at nung marinig nila ang pangangaral, nagalak sila, nagtuwa sila at sumampalataya sa ating Panginoon. Sumampalataya sa ating Panginoon. Now, ano itong kapangyarihan ng Diyos? Na kapag ito ay dumating sa iyong buhay, mabubuhay ka sa spiritual at mabubuksan ang puso mo. Ano itong kapangyarihan ito? Na makapagliligtas. Alam niyo ba? Romans 1:16. Ang sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaligtas ng mga sumasampalataya. Ito yung kapangyarihan niya. Napakabuti na tayo'y laging nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, dahil hindi natin alam na sa sandaling dumating ang kapangyarihan sa iyo, magugulat ka na lamang. Makikilala mo ang Diyos, sasampalataya sa Kanya, at tatalikuran mo ang iyong relihiyon, at ikaw'y sasampalataya sa Panginoon bilang iyong tagapagligtas. At hindi lang yun, tutugon ka sa hinihingi ng Panginoon. Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay. Doon ka lamang makatutugon. Ngayon, ang kapangyarihan ng Diyos, walang iba kundi ang Ebanghelyo. Ito ang tinig ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, ito'y Espiritu. At ang Espiritu ay nagbibigay buhay. No?
Hindi po yung laman na nangangaral, hindi po ako o sino mang mangangaral o sino mang tao na sa kanyang pangangaral, mahusay siya sa kanyang pangangaral, kayo ay naantig at kayo ay maliligtas, hindi yun. Kundi yung ipinapangaral na ebanghelyo, ito yung kapangyarihan ng Diyos, ito yung Espiritu, ito yung buhay para ikaw ay buksan sa iyong patay na puso. Kaya pag dumating yung kapangyarihan yon, magugulat ka na lamang, magkukusa ka. Pero hanggang ngayon, kung hindi pa dumating, maaaring dumating na, pero binabaliwala mo, eh lalagpas pong panahon yun na sabi sa Hebrews chapter 3 verse 7, huwag mong pagmamatigasin ang iyong puso sa sandaling marinig mong tinig ng Diyos, sapagkat dati yung panahon, patitigasin lalo ng Diyos ang iyong puso, nang sa ganun hindi ka na makakapananampalataya sa Kanya. Mabigat yun. Pero once dumating ang kapangyarihan ng Diyos, itong sabi sa Psalms 110 verse 3. Psalms 110 verse 3. Ano sabi? Kusang loob na ihahandog ng iyong bayan ang alin? Ang kanilang puso sa araw ng ang iyong kapangyarihan sa kagandahan ng kabanalan. Kapag dumating ang kapangyarihan ng Diyos, sa araw na yon, kusang ipagkakaloob ng tao ang kanyang puso. Naintindihan ba, mga kapatid? Mukhang sa Pasko yata ang isip natin. Huwag niyo munang kasinin yung katabi. Focus natin. Baka magsasalita ng Diyos sa inyo at hindi mo ito mapapakinggan. Salita ng Panginoon. Pag dumating ang kapangyarihan ito sa iyong puso, ikukusa mo ibigay ang iyong puso sa Kanya. Kaya ito pong ating pinapangalan na salita ni Kristo, ito'y Espiritu at nagbibigay buhay. At kapag ito ay dumating sa iyo at ito'y iyong tinangkat, magkakaroon ka ng unawa sa Kanyang salita. Tingnan yung sabi ng Panginoon sa John 6:63. John 6:63. Ang sabi ng Panginoon dito sa mga tao, no? Sa mga Hudyo, mga relihiyoso, walang pagkatalo sa pagkareliyoso ito, marami silang sinasamba, gumagamit sila ng Biblia, pero sila ay patay sa kanilang spiritual. Hindi nila maintindihan si Kristo. Pilit nilang pinapatay si Kristo. Bakit? Patay sila sa kanilang kaluluwa. Patay sa kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon sa 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang sabi ng Panginoon, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Yung salita ni Kristo, ang Ebanghelyo, ito ay Espiritu at buhay. At ang sino mang tumatanggap ng salita ni Kristo na alam nating gumagawa ang banal na Espiritu. Tingnan nyo si Lazarus. Kilala niyo si Lazarus? Kapatid ni Maria at ni Martha, di ba namatay si Lazarus? At inilibing siya. Makalipas ang 4 na araw, dumating si Kristo. Umiiyak ang magkapatid kung bakit wala si Kristo sa oras nung nagkakasakit pa lang si Lazaro hanggang siya namatay. Para silang naninisi sa Panginoon, sana kung nandito kayo, mapapagaling ninyo ang kanyang karamdaman. Pero sabi ng Panginoon, hindi patay si Lazaro. Siya ay niluhod na ganung kalagayan upang mahayag sa lahat kung anong kapangyarihan ng Diyos. Nasaan siya? Saan siya inilibing? At tinuro ka sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, sige, buksan ninyo ang bunganga ng yungib. Kasi ang binibingan noon ay sa ilalim ng bato. No? Binubutas yung malaking bato at tinatakpan ito pag may nilibing. Sige, ipagulong ninyo ang takip. At mga tao, nagtataka sila, paano mabubuhay si Lazaro? Paano mangyayari yun? Pero sumigaw ang Panginoon, nanalangin siya, Ama, ipakita ninyo yung kalulatian sa pamagitan ng himalang ito. At tinawag ng Panginoon si Lazarus, Lazarus! Lazarus! Bumangon ka! Lumabas ka sa yungib na yan!
na bagamat patay si Lazarus at wala siyang pakiramdam kahit na lumindol pa ang yungib na yon o bagsakan pa ng batong yungib na yon, hindi kikimo si Lazarus dahil patay. Pero ang sabi sa John 5:25, sa sandaling marinig ng isang patay ang tinig ng Panginoon, siya'y mabubuhay. Kaya nung tinawag ng Panginoon si Lazarus, Lazarus, lumabas ka dyan. Abay tumayo, sumunod si Lazarus sa tinig ng Panginoon. Binigyan siya ng buhay dahil ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Tumayo siya sa kanyang kamatayan. Narinig niya. Eh dahil nakabalot siya na parang suman, lumulundag-lundag siyang palabas doon sa yungin. At nagulat ang lahat ng mga tao. Ganun po ang kapangyarihan ng Panginoon. Ngayon, maaring kayo man o tayo man ay patay pa sa Espiritu, bagamat relihiyoso, matagal lang naniniwala sa Diyos, pero hindi pa nabubuhay sa Espiritu, hindi mo marinig ang panawagan niyang, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Hindi mo manibigay. Dahil patay ka. At maliban na buhayin ka ng Panginoon, doon mo ikukusang ibigay ang iyong puso sa Diyos. Kaya tanong natin, bakit hinihingi ng Panginoon ang ating puso? Dahil yun ang ibig niya. Yun ang ibig niya. Ikalawa, hinihingi ng Diyos, ng Panginoon ang ating puso dahil nais niyang, dahil ito ang ating pag-asa. Tulad kay Lazarus. Kung siya ay hindi tinawag ng Panginoon, mabubulok siya, magiging kalansay siya, magiging lupa siya. Wala siyang pag-asa. Itong pag-asa natin. Hanggat hindi natin ibinibigay ang ating puso sa Panginoon, tayo ay mapapahamak. Dahil ang puso ang pinaka-mandaraya at pinaka-masama na bahagi ng tao. Jeremiah 17:9. Pakibasa nga kung nandyan kayo. Jeremiah 17:9. Maaring kilala niyong Panginoon. Gustong-gusto niyong sumamba. Kung saan-saan simbahan kayo lumalapit, kayo tumatawag sa Kanya, kayo lumuluhod, kayo nananalangin. Pero hanggang hindi mo nakilala yung sarili na ikaw ay may pusong pinaka-mandaraya at pinaka-masama, hindi mo bibigay sa Diyos ang iyong puso. Dahil dadayahin ka at masama yan at hindi ka magkakaroon ng totoong pag-asa. Pakibasa, Jeremiah 17 verse 9. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Sino lang makakaunawa nito? Sarili mo hindi. Bantao hindi. Sino lang? Sabi sa verse 10. Ako, Panginoon, ay sumisiyasat ng mga pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay ang lahat ng ayon sa kanyang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Kita nyo? Tanging Diyos lang ang nakakaunawa. Hinihingi niya ito sa atin dahil alam niyang wala kang pag-asa. Dahil ang puso mo ay pinakamandaraya sa lahat ng bagay at lubhang napakasama. At alam naman natin, pagka lubhang napakasama, ito'y makasalanan. At ang bunga ng kasalanan ay kamatayan sa eterno. Kaya hinihingi ng Panginoon ang iyong puso dahil ito lamang ang tanging mong pag-asa na ikaw ay hindi mapunta sa dagat-dagatan ng apoy. Pero ito ang ayaw ng mga tao nahihingi ng puso nila. Dahil alam nila, sinasabi nila, may ibang alam, may ibang panampalataya, may ibang paraan. Hindi pa panahon ngayon. Alam nyo, ang puso natin walang sinasanto. Kahit Diyos ay ating dinadaya ang Diyos. Kahit Diyos ating nilalapastangan, ganun kasama ang ating puso. Ang kapwa-tao natin ay ating nilalapastangan, dinadaya natin, niloloko natin. Ang ating sarili mismo niloloko din natin, nagkukunwari tayo. Nagkunwari, nagsasabi tayo ng totoo, pero actually, hindi. Ang ating puso ay mandaraya at napakasama. Natignan natin, dalawa. Una, ang puso natin pinaka-mandaraya. Ikalawa, ang puso natin ay lubhang napakasama. Pag sinabing pinaka-mandaraya, walang sinasanto ang pandaraya nito ng ating puso. Kahit alam na natin mali, sinasabi natin, hindi tama.
tama yan. Di ba? Romans 2 verse 15. Ang batas ng Diyos nakasulat sa puso ng lahat ng tao, pero tinatanggi niya. At ipinagtatanggol pa ng kanyang puso yung kanyang kamalingan, yung kanyang kasinungalingan, yung kanyang kasamaan. Pagka sumamba ka sa bato, ipagtatanggol mo, hindi. Larawan ng Diyos yan. Di ba kayo, pag mayroon kayong mahal sa buhay, nanay ninyo, mahal ninyo, mayroon kayong retrato sa wallet ninyo. Di ba? Ganun ang katwiran ng mga puso natin. Di ba? Kung mahal mo nanay mo, dapat nasa wallet mo yan. Ganun din. Kaya mahal mo ang Diyos kasi, kaya mayroon akong imahin sa wallet ko. Doon palang kalapastanganan Dahil ang Diyos ikinumpara mo sa nanay mo. Ang nanay mo, nilikha lang. Ang nanay mo, may simula. Ang nanay mo, may katapusan. Mamamatay siya. Pero yan, kinukumpara mo sa Diyos, sa makatwid, ang Diyos din, may simula, may kamatayan, may katapusan. Yan ay isang paglapastangan. Kaya nga ang Diyos galit sa mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan dahil inihambing nila ang Diyos tulad lamang ng isang bagay. Ang Diyos ay hindi bagay. Siya ang manilikha, siya ang pinagmumula ng simula at katapusan, siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Hindi mo pwede ikumpara sa bagay ang Diyos. Pero yung puso mo, dinadaya ka ng sarili, sampahin mo yan. Yan ang pag-asa mo. Yan ang gabay mo. Yan ang pinakamandaraya sa lahat, yung puso. At hindi lang pinakamandaraya, kundi lubhang napakasama. Kasamaan ng puso ay gumagawa ng lahat ng kasamaan laban sa Diyos at sa ating kapwa. Karamihan sa atin, para lang tayo umunlad, tapakan natin ang karapatan ng iba. O di at gusto natin tayo kumita, huwag natin pansinin ang Diyos, huwag natin siyang sambahin, huwag natin siyang tawagan, dahil ginagawa natin, alam natin, kasalanan ginagawa, kasamaan natin, dinadaya natin ang Diyos, dinadaya natin kapwa, dinadaya natin ang ating sarili, kaya napakasama ng ating puso. Wala tayong kinabukasan. Kaya nga, may karapatan kaya ang Diyos na tayo'y dalhin niya? O tayo ay hatulan ng kasalanan natin sa impyerno? Mayroon ba siyang karapatan noon? Mayroon. Huwag kayo matakot sa mga tao na nakakapatay ng katawan. Katakutan natin ay ang pumapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Tingnan nyo ang ugali ng isang taong pinakamandaraya at lubhang napakasama. Revelations 21, verse 8. Revelations 21 verse 8. Pakibasa na. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamatay tao, mga mapakiapid, mga magkukulang, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa ng mga nagliliyab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Tignan niyo ang ugali ng isang taong may puso na hindi nabago, may pusong pinakamandaraya at luhang napakasama. Unang-una sabi dyan, duwag. Tignan niyo mga tao dyan, di ba? Pagkalasing, nangahamon ng away. Pero hamunin mong lumapit at makinig ng salita ng Diyos, pinakaduwag. Matapang gumawa ng kasamaan, pero tuwag lumapit sa kalokohanan para mabagong buhay. Hindi lang yan. Hindi nananampalataya. Naniniwala sa Diyos. Pero kung naniniwala talaga sila sa Diyos, dapat nananampalataya sila. Ang panampalataya nila sa Diyos ay sa bato, sa aral ng tao, sa relihiyon ng tao, at ayaw nilang sampalataya ng Diyos sa magitan ng salita ng Diyos. At ano pa? Karumal-dumal. Mga buhay. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng karumal-dumal yan. Pero ang sabi ng karumal-dumal, mga mamamatay tao. Tayo ba yung mga kriminal dito? Ako'y naamin ko. Marami. Marami akong aksidente tao. Pero kayo maaaring hindi. Pero kung kayo may galit sa iyong kapwa, higit pa sa kriminal.
mamamatay tayo. At hindi lang yun, mga mapakyapid. Kayo ba ay palipat-lipat ng asawa? Maring hindi. Pero mahilig kayong manood ng bomba. Mahilig tumingin ng mga sexy babae. Nang sabi sa Matthew 5:28, ang sino mang tumingin ng mga mahalay sa kapwa ay nakikiapid. Ang sabi dyan, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dito ba sa atin may sumasamba sa Diyos-Diyosan? Marami. Pero anong pinakamalaking Diyos-Diyosan sa buhay natin? Ang ating sarili. Dahil ito ang sinusunod natin, ito ang sinasamba natin. Kung anong gusto natin, siya ang masusunod. Ang sabi pa dyan, sa lahat ng mga sinungaling, mayroon ba sa atin dito hindi nagsisinungaling? Yan ang nilalaman ng puso ng pinakamandaraya at napakasama. Sa kanilang bahagi, ang sabi dyan, lawa na nagliliyab sa apoy at asupre. Mayroon bang karapatan ng Diyos na tayo'y hayaang mahulog dito sa dagad-dagad ng apoy? Mayroon. Dahil ang ating puso ay napaka-mandaraya at napaka-masama at ayaw natin ibigay ang puso natin sa Diyos. Kaya nga, yun ang ikalawang dahilan bakit hiningi ng Diyos ang ating puso dahil ito ang ating pag-asa. Natingnan niyo pa ang sabi ng Mark chapter 7 verse 21. Kanina, tinignan natin yung mga tao papunta na sa impyerno. Nandun na sa impyerno. Pero tingnan natin yung mga tao kasalukuyan ngayon. Pakibasa, Matthew 7:21 hanggang 23. Sige, lakas. Sina, lakas. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, boldness, and evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within the defile of men. Okay. Masabi dyan, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, ang sabi dyan, no? Lumalabas ang masasamang pag-iisip. Maring ang bait-bait mo, pero puot na puot ka sa isip mo sa iyong kapatid, sa iyong kapwa. Pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit. Pasko ngayon, wala na inggit. Bakit siya? Malaki yung kanyang regalo, sa akin hindi. Kasalanan ng puso yan. At sabi, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng masamang bagay nito ay sa loob nagmumula. Pero sinong maamin ito? Sino sa atin dito maamin na ganun ang laman ng puso natin? Wala na kahit isa. Bakit? Dahil mandaraya ang puso natin at napakasama ayaw umamin. Right? Kaya nga, hinihingi ng Diyos ang ating puso dahil ito lamang ang ating pag-asa. Ito lamang ang ating pag-asa. Napakarumi ng ating puso. Nakikita ng Diyos ang ating puso. Hindi siya tumitingin tulad ng pagtingin ng tao sa kapwa-tao, kundi ang Diyos, hindi siya tumitingin sa ating panlabas na gawa, para simba tayo, para dasal tayo, para tulong tayo. Pero tinitingnan ng Diyos yung puso natin, punong-puno ng inggit, punong-puno ng galit, punong-puno ng selos, punong-puno ng pagmumura, punong-puno ng masamang pag-iisip, punong-puno ng pakikiapid, kapanaluan, kasakiman. Yan ang tinitingnan ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, anak, sa akin mo ibibigay ang puso mo. Wala kang pag-asa diyan. Dinadaya ka ng iyong sarili mismo. Dahil kung tumayo ka sa tao, parang sinumang panalo. Parang ang sinong panalo. Hindi natin madadaya ang Diyos sa panlabas nating anyo na tayo papahin. Tingnan niyo ang sabi sa Psalms 147, verse 10 to 11. Pakibasa na. Psalms 147, verse 10 to 11. Okay, sino naman ang magbasa? Mas maganda kung wala pong Bible end? Okay.
Sana mayroon tayong Bible lahat para hindi kayo basta maniwala sa akin, kundi maniwala kayo sa Bible na inyong hawak. Marami kasi ngayon nakikinig kay Soriano, kung ganito, walang hawak ng Bible, kaya oo lang oo kung sabihin ni Soriano. So dapat hawak natin yung Bible, totoo bang sinasabi niya? Pakibasa, verse 10 hanggang 11. Ang kanyang kaluguran ay wala sa lakas ng kabayo, ni ang kanyang kasiyahan sa mga binti ng tao. Ngunit ang Panginoon ay nalulugod sa mga natatakot sa kanyang tapat na pag-ibig ay umaasa. Papaliwanag ko ito. Ang Panginoon daw, sabi dyan sa 10, ay hindi nalulugod sa lakas ng kabayo, ni sa binti ng tao. Yung lakas ng kabayo, ginagamit ito tungkol sa kalakasan ng tao, sa kanyang karangyaan, sa kanyang kayamanan, sa kanyang pinag-aralan, sa kanyang negosyo, ano pa mang trabaho. Hindi tumitingin ang Diyos dyan para ang Diyos masiyahan sa iyo. Hindi. Kundi ang sabi niya, ngunit ang Panginoon ay nalulugod sa mga natatakot sa Kanya. Sa mga nagre-respeto sa Kanya. Sa Kanya na nagmamahal sa Kanya. Sa Kanyang tapat na pag-ibig, umaasa. Umaasa siya sa pag-ibig ng Diyos. Hindi tumitingin ang Diyos panlabas natin eh. Dahil pwede tayong dayain ng puso natin. Mag-makeup ka lang, mukha ka ng maganda. Alisin mo ang makeup mo, wala kang kilay. Alisin mong pustiso, wala kang ngipin, di ba? Alisin mong buhok, kalbo pala, di ba? Pwede tayo mag-base na maganda eh. Kaya ang Panginoon hindi tumitingin sa panlabas, kundi sa panloob, yan ang panloob, siyang totoo natin kalagayan. Isa pa, Luke 16:15. Lucas 16:15. Ito yung mga taong nakukuha na rin sila ay mababait, religyoso, mahal nila ang Diyos, mababait, matulungin, kunwari. Pakibasa, verse 15. Sinabi niya sa kanila, kayo nangyaharing ganap sa iyong sarili, ng paningin ng mga tao, kadapwat na kilala ng Diyos ang iyong mga puso, sapagkat ang ginadakila ng mga tao ay pasoklang-soklang sa paningin ng Diyos. Tingnan, paliwanag ko ito. Ang sabi rito ng Panginoong Hesus, no, sa mga tao lumalapit sa Kanya, sabi, kayo ang mga nagmamatuwid sa inyong sarili. Ang sabi ng Panginoon, nagmamatuwid kayo sa paningin ng mga tao. Madali yun eh. Madali magpakita na tayo ay mabait eh. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, subalit, nalalaman ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Uy, galing talaga nga, husay nga. Ako mabait talaga, ako matulungin eh. Marami na matulungan. Pero yun ay pagmamalaki, kaya sabi ng Panginoon, kinasuklam-suklam sa Diyos yan. Dahil nagmula sa iyong puso na puno ng pandalaya, puno ng pagsisungaling, pagkukunwari, pagkainggi. Kaya kailangan magbigay ang iyong puso dahil ito lang ang pag-asa natin. Ito lang ang pag-asa. Tingnan niyo ang 1 King 8:39. Unang hari, Kabanatang 8, talatang 39. Ito'y panalangin ni Solomon sa Diyos noong siya ay naitatag na ang templo. 1 King 8:39. Pakibasa. Diyan. Alam na mo sa iyong king? 1 King 8. Sige, pakibasa. Then hear thou in heaven thy dwelling place, and forgive, and do, and give to every man according to his ways. This heart thou knowest, without even thou only knowest the hearts of all the children. Okay. And prayer dito ni Solomon sa Diyos. Kilala niya ang Diyos. Sabi niya, pakinggan mo sa langit na iyong tahanan at magpatawad. Kumilos at gantihan mo ang bawat tao na ang puso ay iyong nalalaman ayon sa lahat nilang mga lakad. Sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam ng mga puso ng lahat ng mga anak ng mga tao. So wala tayong may tatago talaga sa Diyos.
Kaya ang standard natin, hindi ang ating sarili. Ako rin, mabait ako, sumasamba ako, paminsan-minsan. Kaya alam ko, mahal ako ng Diyos. Pero matagal lang hiningi ng Diyos ang iyong puso. Kasi, sa araw-araw, ang iyong buhay, dinadaya ka nito. Dinadaya. Kailangan ibigay mo ito. Napakasama ng puso natin. At ito hinihingi ng Panginoon sa atin. Hinihingi na ito. Dahil walang sino mang makapagbabago ng ating puso maliban sa Kanya na. Anak ko, ang puso mo, ibigay mo sa akin. Hindi mo kayang baguhin yan. Kahit pasukin mo na lahat ng relihiyon, hindi mo kayang baguhin yan. Walang sino mang makapagbabago. Maliban ang Diyos namin. Siya magpapalit ng bagong puso ng ating mga buhay. Basahin nyo, Jeremiah 32:39. Bagamat marami po mga talatanda ko kung ibigay, pero tama na ito kahit isa lang. Ang sabi ng Panginoon, kapag ibinigay mo ang iyong puso sa Kanya, papalitan niya ito eh. Papalitan niya ito ng puso na Kanyang binago. Pakibasa nyo, Jeremiah 32:39. Alam niyo kung saan yung Jeremiah? Hindi si Jeremiah na sa Kabintena. Si Prophet Jeremiah. Pakibasa kung sino naman dyan. Bibigyan ko sila ng isang puso at isang daan upang sila'y matakot sa akin sa lahat ng panahon para sa ikakabuti nila at ng kanilang mga anak sunod nila. Kita nyo? Bibigyan daw ng Panginoon ng bagong puso ang sino mang nagbibigay ng kanyang lumang puso. Bakit? Ang sabi dyan, napakadali. Upang sila'y matakot sa akin o respeto sa Kanya sa lahat ng panahon para sa ikabubuti nila at ng kanilang mga anak na kasunod nila. Kapag tayo magulang, ibigay natin ang ating puso sa Panginoon, papalitan niya ito ng isang bagong puso na handang sumunod sa Kanya, handang magbigay ng Kanyang buhay para sa ating kabubuti at sa ating mga anak na susunod. Kaya hindi mo pwedeng turuan ang anak mo magbago hanggat hindi mo muna naibigay ang puso mo sa Panginoon. Dahil ang instrumento ng Panginoon sa mga anak ay ang mga magulang. Kaya yan po. Una, hinihingi ng Diyos ang ating puso dahil ibig niya. Itong ibig niya. Walang hihingi ng Diyos sa iyo dahil lahat ng nasa iyo, Kanya. Ang hinihingi lamang niya ay ang iyong puso dahil ibig niya. Kalawa, hinihingi niya ang ating puso dahil ito lang ang ating pag-asa. At ikatlo, hinihingi niya ang ating puso dahil nais niyang tayo'y mag-usap. Hinihingi niya, hindi niya inaagaw. Hindi niya sinasaklawan ang ating puso. Kundi, ang sabi niya, anak, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Dahil nais ng Panginoon na ang pagbibigay natin ng puso ay hindi sa pilitan, hindi pwersahan, kundi pag-usa. Bakit po ganito? Bakit? Para nakikiusap ang Diyos. Kasi sa atin, likas tayong saking sa ating sarili. Tayo ay makasarili. Kung anong mayroon tayo, gusto natin, atin lang. Akin ito. Sa totoo, wala tayong mabibigay sa Diyos eh. Dahil lahat na nasa atin, sa Kanya. Lahat ng ating ari-arian, nagmula sa Kanya. Bunga ng ating pagtatrabaho, pero sa Kanya pa rin. Ang ating hininga, sa Kanya. Ang ating katawan, sa Kanya. Ang ating asawa, sa Kanya. Ang ating mga anak, sa Kanya. Ang ating sasakyan, sa Kanya. Ang lupa natin, sa Kanya. Wala tayong pag-aari maliban sa ating kasalanan. Dahil ang kasalanan hindi nagmumula sa Kanya. Wala tayong binibigay talaga sa Kanya. Ang puso natin, hinihingi niya ng pusa. Dahil ang puso natin, alam natin, ito yung kabuuan ng ating buong pagkatao. Ito yung upuan, trono ng ating pagmamahal. Pagmamahal, affection,
Alam natin, ito yung ating pinakahalaga sa ating pagkatao. Tulad ng ating intellect. Ito ay napakahalaga sa ating pagkatao pagdating sa kaunawaan. Ganon din ang ating puso, pinakamahalagang kailangan yan sa ating buong katawan. Sa kanya ito eh. Pero ayaw niyang puwersahin. Kaya ang hiniling ng Diyos, actually, dahil sa puso natin, sobrang natin mahal ito eh. Dahil alam natin, dito nagmumula ang lahat ng ating pag-asa. Kaya basa dito sa Proverbs 23, "My son, give me your supreme love." Ibigay mo sa akin ang pinakamataas mong pag-ibig. At ang pag-ibig mo niyan ay sa puso. Alam niyo, tayo, maaari natin ibigay lahat ng anumang pag-aari natin kanino man. Kahit sa Diyos, huwag lang ang puso. Huwag lang ang puso. Natatakot tayo kapag puso na hiningi sa atin ng Diyos. Ito'y ating pinaglalaban. Dahil pinagdududahan natin ang humingi ng ating puso. Di ba, pag may lumapit sa'yo ng babae, alam mo, mahal na mahal kita. Sagutin mo na ako para magpakasal tayo. Eh, ang mukha niya busakle. Hindi ka magtitiwala. Ako ito, talaga pa umiibig sa akin. Bakit ko, pera lang na dito. Ganon tayo eh. Ganon din tayo sa Diyos eh. Ang sabi ng Panginoon sa atin, anak ko, bigay mo sa akin ang puso. Bakit? Pag binigay ko sa iyo, mawawala na ang lahat ng bisyo ko. Mawawala na ang lahat ng minamahal kong kasalanan. Pinagdududahan natin ang Diyos. Alam nating puso natin ay tumutukoy sa ating lahat-lahat sa buhay. Ang ating freedom, ang ating joy, ang ating kaligayahan, ang ating kapayapaan, andyan lahat sa puso eh. Kaya hindi natin basta-basta ito pagkakatiwala sa iba. At ipinagtatanggol natin ito kahit sa Diyos. Lord, ayaw ko munang i-commit buhay ko sa iyo. Dahil hindi ko mapupuntahan yung gusto kong puntahan, hindi ko makamit yung gusto kong makamit. Dahil mahigpit ka. Ayaw natin pagkatiwala ang ating puso. Panginoon, ayaw ko muna mag-commit sa iyo kasi dito sa lugar namin may pakinabang ko Ako yung pastora doon, ako yung pastor. Alam nyo, kaya nga hiningi ng Diyos ang ating puso. Alam nyo kung bakit? Dahil kapag ka naibigay natin ang ating puso, susunod na lahat. Lahat ng sa atin, susunod na. Wala nang problema. Wala nang anuman. Tanda natin mga kapatid, ang puso natin hindi liligaya hanggang hindi natin ibigay sa Diyos. Wala tayong kagalakan panlangit, kaligayahan panlangit. Lahat ng kagalakan natin pang material. Ngayon, Pasko, maaaring magdala ka dahil may regalo ka. Pero pagkatapos doon, nako, yung tinanggap mong regalo, hindi ka tumbas sa mga utang mo. Hindi ka liligay. Walang kaligayahan. Ang kailangan ito ng Diyos ay hindi kasakiman. Kundi ang kailangan ito ng Diyos ay para sa ating pag-asa. Para sa ating kabutihan. Ito'y para sa pinakadakilang dahilan. Pinakadakilang kabutihang tulad ng Diyos. Kaya ngayon sa gabi, ngayong gabing ito, hamon ko sa iyo, kapatid. Kaibigan, maring matagal ka nang sumasambalatay, sumasamba, kilala mo na ang Diyos, pero hanggang ngayon, pinagdududahan mo pa ang Diyos na ibigay ang iyong puso. Wala kang makamit na ano bang pag-asa, kinabukasan niya. Napakasama at napakamandaraya ang puso niya. Kaya ibigay mo na ang puso mo sa Diyos. Dahil ito lang pinakamandaraya sa lahat ng bagay. At kapag hindi mo binigay, mananatili na tatayahin ka, lulukuhin ka ng sarili mong puso, ng sarili mong paniniwala. Patuloy na gagawa ito ng kasamaan sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, sa iyong Diyos. At patuloy kang mapupunwari sa buhay mo. Ang sabi ng Panginoon, anak, bigay mo sa akin ang iyong puso. Hanggang di mo binibigay yung puso sa Diyos, hindi ito mababago. Ito'y patuloy na magre-rebelde
hanggang sa darating takdang panahon. Tataglayin mo ito doon sa dagat-dagat. Kaya napakabuti po ng panawagan ng Diyos. Hindi ito nababatay sa timing kung kailan. Nababatay ito ngayon. Iwan mo lahat ng mga pinangawakan mo. Akala mo yun ang makakatulong sa iyo. Ibigay mo ang iyong puso sa Panginoon. Tayo na.